Timothy chapter 1 verse 7. No? Sabi po dito ni Lord sa pagitan ni Pablo, sapagkat hindi ibinigay sa atin ng Diyos ang espiritu ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng isang mahinahong pag-iisip. So, dito po ay sinabi po ng ating kapatid na Pablo na kung saan ay hindi daw tayo binigyan ni Lord ng isang espiritu ng pagkatakot. Ibig sabihin ay anuman ang dumating sa buhay po natin, sa atin pong buhay na ito sa mundo, ay anumang klaseng dumating sa atin na yan, ay dapat wag po nating katakutan, sapagkat ang binigay ng Lord sa atin ay hindi po espiritu ng pagkatakot, no? Kundi ang binigay ni Lord sa atin, ang kapangyarihan, of course, ng ating Panginoon, at ang pag-ibig, no? Of course, ng ating Diyos, at mahinahong pong pag-iisip. Kaya, no, dapat nandoon ang lagi sa atin na sa ating buhay na ito ay huwag tayong matakot, no? Sa mundong ito na ating ginagalawan, ano man mangyari sa buhay natin, ang mahalaga po tayo ay patuloy pa rin, no, na maglingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay, no? Sapagkat ang buhay natin ay naging matagumpay na po sa ating Panginoon, no? Saan tayo hindi matakot? Sa kamatayan o anuman ng mga bagay sa mundong ito ay huwag nating katakutan, no? Kaya ang sabi nga ng Matthew chapter 15 na dapat po tayong matakot sa pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Ibig sabihin sa Diyos kaysa pumapatay ng physical na katawan, no? Yung mga tao, ibig sabihin. So, napakahalaga po ito na dapat po natin makita na dapat ang katakutan lamang natin ang ating Panginoon, no? Hindi po yung anumang mga bagay po sa mundo pong ito. Sapagkat alam po natin ng ating buhay ay tagumpay na po tayo sa Lord, no? Meron na tayong victorious life sa ating Panginoon, no? Basahin po natin yung tinatawag na tagumpayan ng ating Panginoon sa aklat po ng 1 Thessalonians, no? Chapter 15. Okay? Verse okay? Sabi po dito sa verse 54, no? Sabi dito, kaya kapag ang nasisirang ito ay napagbihis na ng kawalang kasiraan, ibig sabihin yung ating katawan, sa pagdating po ng ating Panginoon, at ang may mga kamatayan ito ay nakapagbihis na ng kawalang kamatayan, sa gayon ay matutupad ang pananalita na nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa tagumpay. So, hindi tayo dapat matakot, no, ano mamaya sa buhay po natin, sapagkat tayo po ay tagumpay na po, no, sa ating Panginoong Diyos na buhay, no. Kaya ang sabi sa verse 57, datapat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang tagumpay po natin, binigay na po ng ating Panginoon sa atin. Kaya tamang sabi ni Pablo, na huwag tayong matakot. Sabi ni Pablo na kung saan ay hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi ang binigay po sa atin ay kapangyarihan, no? Pag-ibig, no? At mahinahong pag-iisip. Dapat, no? Kaya dapat sa buhay po natin, huwag tayong ma-stress, no? Huwag tayong mag-isip na kung ano man, kundi dapat lagi nating isipin yung katagumpayan ng binigay po ng Diyos sa atin sa mundong ito, na ang katagumpayan po ito po yung tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan na binigay po ng Panginoon po sa atin. So, mahalaga po yun kasi sabi po ng ating Panginoon na dapat ay huwag tayong matakot talaga sa mundong ito na atin po ginagalawan po ngayon. Ano man mangyari sa buhay po natin, ano man ang kalagayan natin na ito, so huwag
tayong matakot kasi ang lahat na yan ay meron po yung katugunan na ibibigay po ang ating Panginoong Diyos. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa atin pong pananalangin sa Lord, sa atin pong paglilingkod, no, sa ating Panginoong Diyos. Ito po kasi yung ginagawa natin, isa din po itong paglilingkod po, no, sa ating Panginoon. Na tayo po ay nananalangin, tayo po ay nagpapalakasan po, no, ng ating buhay espiritual sa pamagitan po ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya uulitin ko po, no, bago tayo manalangin sa ating Panginoon, ay malinaw ang sabi po ng ating Panginoon na huwag tayo matakot anumang mga mangyayari sa buhay po natin, no, sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa buhay po natin. Hindi ating kapangyarihan, kundi ibinigay po ng Diyos sa atin. Okay? Wala naman tayong sariling kapangyarihan eh. Ang kapangyarihan na sa atin ay binigay po ng Diyos. Okay? At ang pag-ibig na ito, kaya natin iniibig ng Diyos, ang Diyos, kasi po, siya po yung unang umibig po sa atin. And then, of course, ang mahinahon, no, sa lahat na aspeto ng buhay natin, yun po ang pinaka-mahalaga. Kaya wag po natin bigyan ng stress yung sarili po natin, no? Ano mga problema sa pagsubok sa buhay, ano po ang dapat natin gawin? Pagka na-encounter tayo ng mga problema, pagsubok sa buhay, ano po ang ating gagawin? Ipanalangin po sa Lord. Tama? Ipagkatiwala po sa ating Panginoon. Okay? So, mahalaga po ng mga minamahal. Kaya, salamat po sa Diyos kapag tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon at hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakot. Ito po ay espiritu ng kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ito rin po Panginoon at tayo po